Inatake at binomba ng Amerika, mga kapatid, ang pinakamalaking pasilidad ng langis sa bansang Iran. Pag-usapan natin to, mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Nitong kamakailan lang ipinagmalaki ng US President Donald Trump ang ginawa nilang pagbomba sa pinakamalaking pasilidad ng langis sa bansang Iran. Ayon kay US President Donald Trump, totally obliterated na ang puwersang militar ng Iran sa nasabing isla. Ito yung Kharg Island, no? Dito nga sa kanyang post, mga kapatid, ay kanyang ibinida at ipinagmalaki ang kanilang ginawa laban dito sa isang oil facility ng Iran. Well, panoorin natin itong balitang to mula rito sa UNTV News. Binomba ng puwersa ng Amerika ang Kharg Island sa Iran. Ito ang kinumpirma ni US President Donald Trump na aniya ay ang pinakamatinding pambobomba na nagawa sa kasaysayan ng giyera sa gitnang silangan. Okay, basahin natin yung sa kanyang mensahe. Moments ago, sabi niya ganon, at my direction, sa utos niya, sabi niya ganon, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the history of the Middle East and totally obliterated every military targets in Iran, Crown Jewel, Kharg Island. Kasi mga kapatid, apektado ngayon ang 90% oil supply ng Iran. Sabing ganyan, ayan, nakalagay din dito, Kharg Island, binomba ng US, 90% oil supply ng Iran, apektado. So ito yung ibinida ni US President Donald Trump, no? Tuloy natin. Kasunod ito ng pagkumpirma naman ni Air Force General Dan Kane ng isang malawakang pag-atake na ginawa ng US Central Command. Today will be our heaviest day of kinetic fires across the operating area. CENTCOM continues to attack ballistic missile and drone capabilities so that they are no longer a threat to U.S. forces, our bases, or our partners. Kasunod nito, inaasahan ng US na tuluyan ng mapipilayan ang puwersa ng Iran. So eto pala, dito pala banda yan, no, sa may bandang dead end na, no? Kasi pagpasok mo dyan, talagang dead end na yun eh. Wala nang lagusan pa doon, wala nang ibang daanan dyan, kundi dito na lang sa Strait of Hormuz. So etong Kharg Island pala na to, eto yung pinakamalaking oil facility ng Iran. Mga kapatid, no, ito yung tinarget ng Amerika at binomba nila. Ang Kharg Island ay isang maliit na isla sa hilagang bahagi ng Persian Gulf. Itinuturing itong crown jewel ng industriya ng langis ng bansa. Ano? Crown jewel. No, napaka-importante nito, napakalaking kayamanan nito para sa Iran. Ito ang tinarget ng Amerika. Gulf. Itinuturing itong crown jewel ng industriya ng langis ng bansa dahil dito dumadaan at pinoproseso ang 90% ng crude oil export ng Iran at 2% ng pandaigdigang supply ng langis. Bago ang giyera sa Middle East, ang Kharg Island ay nagsusupply ng 3 milyong bariles ng langis sa isang araw. 3 million barrels of oil per day. No? Ganun ang nagagawa nun. Mga kapatid, kasi kapag namimina ang langis, alam naman siguro ninyo yun, di ba? Kapag namimina ang langis, hindi pa agad-agad ready to use yun. Kailangan muna nang i-refine yun. Kailangan muna nang linisin kasi syempre madumi pa yun eh. I-refine mo muna nila yun. So dito, ang Iran, meron silang refinery. So eto yung nakakagawa ng 3 million barrels of oil every day. Ayon sa pahayag ni Trump, hindi nila lubusang winasak ang nasabing pasilidad kundi isang banta. Subalit kung magpapatuloy ang Iran sa pag-antala sa pagdaan ng langis sa Strait of Hormuz, posibleng magbago ang kanyang desisyon at tuluyan itong pasabugin. Okay, so ang sabi ni Trump, mga kapatid, patikim lang. Kumbaga, pinatikim lang nila ang Iran. Eto yung kaya naming gawin. Eto, para lang sa akin to, mga kapatid. Pinatikim lang daw ni Trump, parang banta, no? Ito yung kaya namin gawin. Pero kapag pinagpatuloy nyong isara ang Strait of Hormuz, siguro may kaugnayan to, mga kapatid, sa nauna ng report na binigyan din natin ng reaction video na sinasabing bukas naman daw ang Strait of Hormuz para sa lahat ng mga barko maliban lang sa Amerika at sa Iran. Pero sabi nga, di ba, isang Thai vessel na wala namang kinalaman sa gera ang nabomba rin. Di ba? So ngayon, ang tanong is, makakadaan nga ba lahat ng barko? Paano yung Thai vessel? Wala namang kinalaman sa gera, ba't nabomba sila, di ba? Sabing gano'n ni Trump, kapag pinagpatuloy daw ng Iran ang pagsasara dito
sa Strait of Hormuz, tuluyan na daw nilang wawasakin itong Kharg Island. Hormuz, posibleng magbago ang kanyang desisyon at tuluyan itong pasabugin. Nagpahiwatig naman si US Secretary of War Pete Hegseth sa mas malalaki pang pag-atake na hindi pa nararanasan sa nakaraan upang tuluyan ng mabuwag ang puwersa ng Iranian Islamic regime. And as the world is seeing, they are exercising sheer desperation in the Straits of Hormuz. We're on plan to defeat, destroy, disable all of their meaningful military capabilities at a pace the world has never seen before. In a phase sa isang yugto na hindi pa daw nasasaksihan ng buong mundo. James Bond No? Patindi ng patindi at palala ng palala, mga kapatid, no? Sana magwakas na to, yun naman ang gusto nating lahat, mga kapatid, kasi bagamat malayo tayo sa kanila, nararamdaman natin paunti-unti. Nagsimula na, mga kapatid, di ba? Nakita nyo naman ang pagpalo ng presyo ng krudo, presyo ng gasolina. No, kapag nagpatuloy pa yan, sa susunod na mararamdaman natin yung mga presyo na ng mga pangunahing bilihin, madadamay na yan, no? Comment kayo sa ibaba, mga tol, ano ang inyong masasabi tungkol dito?